Meron palang ganitong pahayag, etong si Maharlika. Siguro naman ay kilala natin etong dating masugid na taga-suporta ni Marcos Jr. Ang dami daw niyang na-influence para suportahan at iboto si Marcos Jr. Kaya nagsisisi, humihingi ng tawad etong si Maharlika kung naalala nyo. Pero yun nga, ngayon po, siya na yung pinakadahilan. Kaya naglalabasan ang napakaraming bahon ng mga nasa Malacanang, lalong-lalo na po yung tinatawag niya na Mrs. President, yung tinatawag niya na Ahas, yung tinatawag niya na Liza Smugs. Siya po ang dahilan, kaya naglalabasan yung mga ganong, or ang daming pasabog na ito tungkol sa mga nasa Malacanang. Minsan iisipin mo, saan kumukuha ng tapang, lakas ng loob para ilabas yung mga nalalaman niya tungkol kay Mrs. President at syempre kay Marcos Jr. Minsan magtataka tayo doon sa kanyang tapang. 'Di ba? Kasi alam natin kung gaano kabibigat ang binabangga nitong si Maharlika. Pero katulad ng sinabi ko dati, posibleng merong tao sa likod ng kanyang mga revelasyon, sa kanyang mga pasabog. O kaya naman, yung tapang niya ay nanggagaling doon sa katotohanan. Alam niya ang totoo, meron siyang mga alas, meron siyang hawak na katibayan, may mga proof siya na pwedeng ilabas kung sakali, 'di ba? Kung sakaling magkalabasan na talaga. So posibleng isa doon ang dahilan kaya ganito katindi, ganito katapang etong si Maharlika. Yun, eto, balikan natin. Naniniwala din daw siya na si Atty. Leni Robredo ang totoong nanalo noong nakaraang halalan. Atty. Leni is the real winner, sabi ni Maharlika. Yun. Ito ba'y dapat nating paniwalaan? Dapat na ba tayong maging, sabihin na natin, maniwala ng totoo o ng todo dito sa mga sinasabi ni Maharlika? Sa tingin ko po, hindi pa rin. Okay? Hindi talaga. Dahil katulad ng sinabi ko, yung mga baho na kanyang nilalabas, sigurado alam na niya yan, una pa lang. Kaya lang kasi bakit ngayon lang? Bakit humantong sa ganito? Bakit humantong sa pagsisisi? Bakit humantong sa paghingi niya ng tawad doon sa mga taong na-influence niya? Hindi kaya't, katulad nga ng sinabi ng mga netizens, hindi kaya't merong pangako na hindi natupad kaya nagkakaganito ang isang Maharlika. Pwede rin naman talagang totoo yung kanyang mga pasabog. 'Di ba? Dahil kung una pa lang ay alam mo na yan, sana hindi ka na sumugal. Kung totoong may malasakit ka sa ating bansa, hindi ka na sumugal, hindi mo na, sabihin na natin yung salitang, hindi ka na dapat nagpagamit. Nakikita ko sa mga katulad niya talaga, ginamit at nagpagamit din. Twisting and fabricating false narratives can manipulate public opinion, tarnish individuals' reputation, and often result in more harm than good. Yun po ang nangyari kay Atty. Leni Robredo. Sa haba ng panahon, ilang taon na sobrang daming fabrication at paninira nga kay Atty. Leni Robredo, natural lamang na ang mga kababayan natin na hindi naman ganun kataas ang pinag-aralan, karamihan dyan syempre sa mga uto-uto na yan, natural lamang na mapapaniwala. Grabe, naging talamak ang kasinungalingan sa social media. Ay hindi naman natin pwedeng tapatan ng kasinungalingan din yung mga pinaggagawa na itong mga pulahan. Dahil hindi naman po tayo ganyan. Hindi tayo bababa sa level ng mga katulad nila. Pero yun nga, ako po'y naniniwala rin na ang totoong nanalo ay si Atty. Leni Robredo at yung sinasabi nila na mag-move on tayo as if naman naka-move on sila. Kahit tapos na ang termino ni Vice President Leni Robredo, ay hindi pa rin nakaka-move on itong mga pulaan. At hanggang ngayon nga, ay matindi pa rin yung kanilang pagka-trigger at takot kay Atty. Leni Robredo. Sino po ngayon ang hindi nakaka-move on? Diba, itong mga kababayan nating uto-uto, mga pulahan.